Sa araw na ito ay meron po tayo napapanahong paksa, Soaring Above the Storm with Jesus. Ang ibig po sabihin niyan, kung ako po mag-i-interpret, doing the impossible with Jesus. Ang ibig po sabihin, we can do the impossible things if we are in Christ. Yun lamang po ang ibig sabihin niyan. Pero hindi po nangangahulugan na yan ay nangangahulugan na tayo po ay narito para i-survive ang crisis. Hindi po tayo narito para i-survive ang storm. Narito po tayo para i-solve ang storm. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Christians are not here just to watch things happen. We are here to make things happen. Amen! Amen! Marami mga Kristiyano, walang alam sa nangyayari. Meron namang iba, nakatingin lang sa mga nangyayari. Pero ang pinakamaganda sa lahat, dapat ang mga Kristiyano siyang gumagawa ng mga pangyayari dito sa balat ng lupa. Amen. Hallelujah! Ang Kristiyano po hindi tutulog-tulog, hindi ato-anto. Ang dapat ang Kristiyano laging gising, laging buhay. Sapagkat ang ating pinapangalan ng Diyos ay buhay. Pero tayo may isang papatay-patay. Hallelujah! God has given us the faith not to endure the suffering, but to overcome the suffering and solve the suffering. I-apply po natin ang soaring, hindi po sa ibon, hindi po sa manok. I-apply po natin ang soaring sa agila, sapagkat ang agila hindi po lumilipad. Gusto kong linawin sa inyo, ang agila po hindi lumilipad. Pag sinabi po natin lumilipad, kumakan pa yung pakpak. Kung 3 oras kung ang ibon po lumilipad, 3 oras din po siyang makapay pakpak. Ang agila po hindi. Naghihintay lang po siya ng malakas na ihip ng hangin. At pag malakas na ihip ng hangin, hindi niya problema yung pakpak niya. Ang problema lang yung hangin. Ang agila po dumidepende hindi sa pakpak. Ang agila po dumidepende sa hangin. Amen. Naglalarawan po yung mga Kristiyano na hindi po tayo kumikilos maliban na ang banal na espiritu ay malakas ang pagkilos. Ang sinusunod po lamang natin, kumisan ng ating sarili, kaya kumisan para tayong mga manok, para tayong mga ibon, lipad na lipad. Bakit? Wala po kasing hangin. Kaya po tayo madaling napapagod na nilita at hindi tayo agad sa ministry. Gawin ng Panginoon. Problema ko po paano paigsin ang mensahe pinaganda ko na isang buwan. Hallelujah! Oh, purihin ng Diyos! Ang agila po ay pumapailan lang, ang ibon po ay lumilipad. Ang agila po ay pumapailan lang, ang manok ay tumatakbo. Sino rito yung mga manok? Purihin ng Panginoon. Eagles are hardly found because they're always on high places. Sapagkat sa mga matataas na dako, doon po makapal ang hangin. Sa mga mabababang lugar, manipis po ang hangin, kaya ang ginagawa dyan lumilipad. Yan po ang katangin ng agila. Ang agila po ay lagi nasa pataas na lugar. At pag bumawag yan, lalo hindi siya makikita sapagkat ang agila, pag bumabagyo, nasa ibabaw ng bagyo. Amen. Mataas ang kanilalagyan. Malinaw ang paningin. At higit sa lahat, ang agila hindi kumakain ng bulok. Purihin ng Panginoon. Ang Biblia po ay kinukumpara mga Kristiyano sa isang agila. Ang agila po ay different. Tayo po ay iba. Subalit di po tayo lahat dito upang ipakita ang ating pagiging iba. Ang kailangan po natin, gumawa tayo ng mga pagkakaiba sa bansang ito. Hallelujah! Christians are not here just to survive the storm or crisis all the time, but to solve the problems and crisis in our nation. Hallelujah! Sa panahon ito, mga kapatid, ang iglesia po ay humaharap hindi po sa isang storm, hindi po sa isang crisis, but we are facing a controversy. Hallelujah! At kailangan po natin sa pagkakataon ito ay isang talata sa Banal na Kasulatan naglalarawan ng isang salubong na naganap. Hindi po isang sunrise service. Hindi po sa panahon ng mahal na araw. Ang salubong po ito ay naganap sa panahon ng crisis. At ang sumulubong po ay isang propeta laban sa 400 propeta ni Baal. At dito po gumawa ang Diyos ng pagkakataon na sa pamagitan po ng propetang ito ay nagpababa siya ng apoy. At pagkatapos doon nagpababa siya ng ulan. Kaya sa pagkakataong ito, kung kinakailangan magpababa ang Diyos ng apoy, gagawin ito ng Panginoon sapagkat ang kailangan niyo sa panahon ito, demonstration, no longer explanation of the power of God. Amen. Sawa-sawa na po tayo sa papangaral, kapapakinig, kaaral, kaatin ng mga seminar. The problem with us Christian is because we are talking of a lot of Christians, we are teaching a lot of Christ, but we fail to become like Christ. Punong-puno na tayo ng mga aral, punong-puno tayo ng mga seminar. Pero kahit kailan din natin nakita na tayo nagmukhang Kristo. Marami tayong alam na Kristo, marami tayong alam tungkol sa Diyos, subalit hindi po natin naging kamukha ang katangian ng Diyos. At nakita ko sa isang dyaryo
At narito po ang isang controversial issue. Sabi po dito, with so many churches, why is RP still corrupt? Sobra pa ho ito sa bagyo, sobra pa ito sa financial crisis, sobra pa ho ito sa pagtaas ng presyo ng galina. Sapagkat ang nakataya po dito ay karangalan nating lahat. Sabi po dito, with so many Christians, why is RP still corrupt? Kung titingnan po natin yung ating presentation kanina, ang iglesia po ito, kung tutusin sapat na, sapagkat noong unang pong panahon, ang iglesia po ay bumibilang lamang ng 120, but the Bible says, these 120 people turned the world upside down. Wala po sa paramihan, sabihin sa inyong katabi, wala sa paramihan. Purihin ang Panginoon. With so many churches, why is RP still corrupt? Para baga sinasabi, nasaan kayo mga simbahan, nasaan kayo mga Kristiyano? O pwede ba natin sagot, we are above the storm. Kaya hindi nyo kami nakakita. We are not here to survive the storm. The Bible says we will storm the gates of hell. Amen. Hallelujah. With so many churches, ang ating pong bansa is known to be the only Christian nation in Asia, but the second most corrupt nation in that area of the world. Kahiya-hiya po na sabihin tayo Kristiyano. Subalit nakikita po sa atin ang katanungan ngayon. This time, we have to solve this controversial issue, not just to watch and suffer the shame of the issue. Easter sunrise will not solve the problem. 24 hours praise and worship will not solve the issue. Chapter change will not solve the problem. Holy Week celebration will not solve the problem. Marami na po tayong ginawa mga programa. Marami na po tayong ginawa mga seminar. Kaya nga lang po mga problema natin. Marami na po tayong natutunan at napakinggan. We teach and we preach and we talk a lot of Jesus Christ, but the church, but Christians fail to become like Christ. God's intention for us, Christians and churches, is to learn more of Christ so that we become more of Christ, more like Christ. Hallelujah! Ang dami na ho na ituro sa atin ng mga pastor. Ang dami na ho natin ng seminar. Ang problema, sa tagal na ho natin pagiging Kristiyano, hindi po tayo nagbukhang Kristo. Sa tagal na iglesia sa Pilipinas, more than 2,000 years ago, sa tagal na exist na iglesia, dapat larawan na tayo ng Diyos. Sapagkat kung ano ituturo sa atin, yun po ang buhay natin. Yung po mga taong nape-brainwash, pagbula galing sa kamandukan, iba na po kanilang isipan. Bakit? Naibuhay nila, naging larawan nila yung kanilang natanggap na katuruan. Subalit po tayo, yung ating po natanggap na katuruan, hindi po makita sa ating buhay. Unless the church be restored in her original condition of God's standard and purpose and become like Christ, the church cannot change the present situation. Christians must understand the time. Ang sabi po ng Biblia, we Christian must understand the time. Huwag natin po intindi kung anong oras sisikat ang araw o kung oras matatapos. We must understand the time. We're just waiting for the time. We're just waiting for the time. But the Christian must understand the time. Unawain po natin ang takbo ng panahon. Wala po pwedeng manaman yan, kundi po yung mga gising at nakakilala sa ating Diyos. Purihin ng Panginoon. The church will be restored to its integrity, purity, and respect, and righteous in His righteousness. May pangako po ang Panginoon, as God promised, He will send the prophet Elijah before the dreadful day of the Lord comes to prepare the church for the Lord's coming. Ang Diyos po ay may mensahe, subalit kailangan po niya ng mensahero. It's not what kind of government that we need, but what kind of Christian or church we must be to give impact on our dying society. God cannot use an instrument, weak, economic, and sleepy Christians. Sapagkat sabi po ng Biblia, pakinggan po nito, Matthew 11:12. From the days of John the Baptist until now, from the time of John the Baptist until now, hindi pa ho natatapos yun. Ang Biblia po hindi sumusunod sa uso. Ang salita po ng Diyos nananatili magpakailanman. From the time of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been forcefully advancing and forceful men lay hold of it. Kaya po ang mga Kristiyano, wala po sa kabulanan yan ang nagtutulog-tulugan. Ang kaharian po ng Diyos ay nagdaranas ng kaharasan at ito po ay naaagaw ng mga taong mararahas. God cannot use an instrument, weak, economic. Hallelujah. Subat ginagamit po ng Panginoon ay mga ordinaryong tao na naging makapangyarihan sapagkat sumunod lamang sila sa tawag ng Diyos.
Kaya po ang ating pong paksa ay tungkol po Elisha. Tapos na po yung introduction, kaya magsisimula na po tayo ng sermon. So bago kayo magalala, hallelujah, purihin ang Panginoon, madali po tayo matatapos. Hindi tayo buti ng bukas. Si Elisha po isang uri ng tao na kinakailangan sa panahon natin ngayon. Na mayroong problema, hindi niya po pinalapas ang problema. Hindi po niya pinagmasdan lamang ang problema, kundi kumilos siya dito sa problema ito. Elijah did not watch things happen. He responded to the call. He prayed for the situation. He made things happen. The question is, what manner of a person, what manner of a Christian we ought to be in this generation? Kaya po ang pangalan ni Elijah, the Lord is my God. The Lord is my God. Purihin ang Panginoon. The Lord is my God. Ano pong kinakailangan nating gawin sa ating kapanahonan ngayon? Siguro ito na ho yung nararapat at tamang-tamang pagkakataon. This is a day of great encounter. Kaya ito yung tunay na salubong. Yung tunay na salubong na yon ay naganap doon po sa Lumang Tipan. At ito po yung naganap, hindi po dahil sa panahon na ito'y mahal na araw. Naganap po ito sa panahon ng crisis. Subalit nalutas ang crisis na yon sapagkat meron pong isang tao ng Diyos na tumugon sa kanyang tawag. At this present generation, the question is, what manner of a Christian or a church we ought to be? Para magawa po natin yung presentation kanina. Sapagkat wala pong inaasahan ng ating bansa. Meron pong indikasyon dito po sa title ng column na ito, with so many churches, why is our peace still corrupt? Ibig po sabihin noon, inaasahan pala tayo. Inaasahan tayo. Nasaan tayo? Meron maliwanag na indikasyon. By nature, ang tao po'y umaasa sa Diyos. At ang Diyos po'y inaasahan nasa mga Kristiyano, nasa mga simbahan. Subalit para ba sinasabi natin, wala yatang ginagawa ang iyong Diyos. Hindi po totoo yan. Yung po dapat gawin ng Diyos, huwag nating ipasa sa Diyos. Yung po dapat nating gawin natin. Kaya kung minsan yung responsibilidad na pinasa sa atin ng Diyos ay binabalik natin sa Kanya, sinasabi natin, Jesus is hope of the nation. Pero nais kong sabihin sa inyo, we are the hope of the nation. Amen. Sapagkat iniwan po sa atin ng Diyos ang responsibilidad. Ano po kinakailangan natin sa panahon ito bilang mga Kristiyano, mga anak ng Diyos? Number one po, we need to see this equation beyond the natural. Kinakailangan po natin ang tingnan ng sitwasyon, hindi sa natural na mata. Ang nakikita po ni Elijah rito, sa 1 Kings chapter 17, alam na po natin ang lahat ito. Sapagkat alam ko po, mas marami ang nakikinig sa atin dito, nagkabasa ng Biblia, na alam ang ating istorya. Na dumating po yung takdang panahon na dahil sa kasalanan ni Haring Ahab na siya po ay nakipag-asawa sa kay Jezebel na kung saan iba ang paniniwala tungkol sa Diyos at kung sila nagsasama na isinama niya kay Ahab at yung pananampalataya ni Ahab at yung paniniwala ni Ahab isinama niya sa pananampalataya at paniniwala ng kanyang asawa si Jezebel na si Baal ay siyang nagbibigay ng ulan. At pinatunay na ito ng Diyos na hindi si Baal ang nagbibigay ng ulan kundi siya. Kaya sa pananalangin nagsawa si Ahab sa 1 Kings chapter 17, sinabi niya, as the Lord, the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word. Ibig po sabihin, ang nakikitang problema rito ni Elijah ay hindi weather. Ang nakikitang problema rito ni Elijah is worship. It's not about the weather, it's about the worship. Ano po ibig sabihin nito? Kuminsan po, we try to solve the problem by our limited mind. Because sometimes, crisis isn't always political and social, but spiritual in nature. Ang problema po rito, yung po mga Israelita, hindi po sila tumaligod sa Diyos. Hindi man sinabing ayaw na namin ng Diyos. Ang problema po rito, isinama nila yung tunay na Diyos sa mga Diyos na hindi na nakikilala. Na-attract sila na ang Diyos ay isama sa maraming Diyos sapagkat ang kanilang paniniwala mas marami na, mas maganda. They were attracted to foreign gods because they believe with so many gods is better than one. Kaya po na-attract yung mga Israelita na sambahin ang Diyos at isama ang Diyos doon sa mga Diyos-Diyusan na sinasamba ng kanyang asawa. There was a mixture of worship. Hallelujah! At ang paniniwala nila, ang ulan, ay po pwedeng, kung hindi ibigay ni Baal, meron Diyos. At kung hindi kaya ng Diyos, meron si Baal. There was a mixture of worship in our nation.
You can have heaven if you want, you can hell if you want, but we cannot have both heaven and hell. Glory to God. Purihin ang Panginoon. Meron po mga pagkakataon na kinakailangan natin, tingnan natin ang mga pangyayari, hindi lamang po sa natural na kaisipan, hindi natural na mata, kundi sa pamamagitan ng spiritual eyes, maunawaan natin ang mga kaganapan. Kung minsan sinisisi po natin, kaya po bumaha, nagkaroon ng plus flood sa Quezon dahil sa mga illegal loggers. Minsan sinisisi po natin, kaya nagkakaroon ng crisis dahil sa corruption ng ating mga leaders sa gobyerno. Kung minsan sinisisi po natin, kaya meron po mga weather disturbance sapagkat sinisira ng tao ang panahon. Subalit titingnan po natin, the problem is not natural in nature. It is spiritual in nature and can be solved and must be solved by spiritual resources. Hallelujah. Number 2, we need to deliver the pure message of God. Una po, dapat tingnan po natin ang sitwasyon. Sapagkat kung tayo po nakakaalam ng sitwasyon, tayo po nakakaalam ng mga pangyayari, nasa atin po ang desisyon kung ano po ating sasabihin sapagkat tayo alam. We can say nothing if we know not. We need to deliver the pure message of God. Noong po si Elijah po ay tinawag ng Diyos, ang sabi niya, go and present yourself to Ahab, to present Ahab to Ahab, to say what God says. We need to deliver the pure message of God. Napaka-simple po ang inalaman ng Biblia kung ating pong susunod. Ang Biblia po makapal, subalit dalawa po lamang ang binubuo nito. Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, and love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. That was the great commandments. But don't forget the Great Commission. And the Great Commission is to go and make disciples of the nation, teaching them to obey. Teaching them to obey. The Great Commission, listen carefully, the Great Commission, not the 7 last word, is the final and last word of Jesus Christ. At hindi po yata natin nabigyan ng magandang pansin yung the final and last word of Jesus Christ. We give much importance in the 7 last word, but we forget the most important, the final and the last word of Jesus Christ bago siya umakyat papunta sa langit. That we must go and make disciples, teaching them to obey. Ang Biblia po pinag-aaralan, hindi po para madagdagan ng ating kaalaman, kundi po ating susundin at mabago yung ating buhay. Hallelujah. Today we preach the false gospel. We offer salvation on the basis of easy faith without a demand of commitment to obey Christ Jesus Christ. Kaya nga ang naipupulis natin mga anemic Christians, consumer Christians, na ang gusto lamang sa church ay magpapala, ang gusto lamang sa church ay blessing, ang gusto lamang sa church ay yung presence ng Lord, but they are afraid of commitment. Kaya ang mga Kristiyano po ngayon, wala pong lakas ng loob. They were intimidated for fear of rejection and embarrassment. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 2, verse 1 and 2, for I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ, Him crucified. Ngayon ang dami natin ginagamit na gimmick para lamang may pangaral natin si Kristo. Kadalasan po, kapag gusto natin ipangaral si Kristo sa lugar, pinasamahan pa natin ang paggawa ng tusinot ng gulisa. Hello? Kung minsan pag gusto natin ipangaral si Kristo, kinakailangan isama natin sa operatiba. Mag-aaral ka muna ng kooperatiba, tapos may tuturo si Kristo. Mag-aaral ka muna ng paggawa ng tusinot ng gulisa, saka may tuturo si Kristo. So parang sa amin ni Pablo, for I resolved to know nothing while I was with you, except Jesus Christ, Him crucified. Amen. Sa takot natin na baka hindi tanggapin si Kristo at mapaya tayo, lahat na ng gimmick, lahat na ng entertainment, ginagawa na natin para bang ibig natin sabihin, wala na yatang bisa ang Ebanghelyo. Hallelujah! Amen. Kapatid, sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, sa likod at sa harap, panahon na para gumising. Hallelujah! Ang unang iglesia po ay meron po lamang isang simpleng mensahe. Ngayon po, lahat na ng mensahe, lahat na ng topic, lahat na ng tema, ginawa na po natin. Meron po tayong Greek, meron po tayong Hebrews, meron tayong homiletics, meron tayong hermeneutics. Ang mga tao, hindi po rin nababago. Noon po, simple lamang ang mensahe nila. Jesus Christ raised from the dead. Therefore, repent. Yung po mga tao po, hindi po nakumbinsi. Nakumberte sila. Marami pong tao kumbinsido sa Diyos, pero ang puso hindi nagbabago sapagkat hindi nakukumberte. Yung pa rin ang buhay. The message was so powerful
because the messengers was on fire. Amen. Subalit ang nangyayari po, we change the message instead of changing the messengers. We are the messengers of the living God, and we, the messengers, must be changed first with the Word of God. Amen. Pinapalitan na po natin ang Biblia, pinapalitan po natin ang Ebanghelyo. Nais ko po sabihin sa inyo katotohanan, makapangyarihan pa rin ang Diyos, hindi nagbabago yung kanyang salita, huwag natin kalilimutan. Ang aking mga salita, hindi magmamali ka ng manhanda mo ay malalanta, mula ka kayo matutuyo. Subalit mga salita, ang aking mga salita ay mananatili magpakilanta. Amen. Hallelujah! Purihin ang Panginoon, sige po. Misa-misa lang tayo magkasama, misa sa taon. Tinitipid pa natin ang palakpak at pagpulong sa Panginoon. Samahan niyo na ng sigaw. Hallelujah! Sinasabi natin, Diyos ay buhay. Patunayan natin, sa palakpak pa lang, hindi na makita. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Compromising with the world to avoid misunderstanding will never advance the cause of Christ. Amen. Ang kailangan po natin ngayon ay hindi pa Kristiyano. Ang kailangan po natin ngayon ay mga militanteng Kristiyano. Pangatlo po, ang kailangan po ninyo sa panahon ito ay mga tao katulad na Elijah na hindi lamang soaring above the storm, but solving the problem and the storms. Number 3, we must take the offensive position. Hindi na po ninintay ni Elijah na si Ahab ay pumunta sa kanya. Siya na po pumunta. Nangyayari po sa mga iglesia, gusto natin yata maglagay ng belo, kaya maglagay ng kampana. Pag umaga, kakalimbang natin at hayaan natin ang mga tao na lumapit na lamang. Hindi po yun ang solusyon ng Diyos. Hindi po yun ang plano ng Panginoon. We have to go out! Amen. Pero mas piniprepare po natin sa mga iglesia natin, sa mga sambahan natin, we have to stay. Hallelujah. We must take the defensive position. Elijah went to present Ahab. When was the last time you had an opposition because of your faith? Huwag na kayo magtaas ng kamay sapagkat wala pa rin yung itong nakarang buwan. Pero mahalaga po yung tanong na yan, when was the last time that you had an opposition of your faith? Nais ko pong pakinggan nyo ito. Jesus Christ was not persecuted as long as He remained in the carpenter's shop. Wala po siyang mismo si Jesus. Wala po siyang persecution habang po siya nagkakarpintero at nananatili po sa kanyang shop. Si Esteban po, wala po siyang trouble as long as he remained a good church member. Paul was not jailed because of his religion. It was only when he met Jesus Christ and preached Jesus Christ. I would like to tell you this, listen. Hallelujah. As Christians, you will not meet such opposition and trouble as long as you remain a normal Christian. Gusto natin kasi maging normal na rumalang takbo ng buhay natin. Pag pinag-aralan po natin ang mga buhay ng mga una sa ating pananampalataya, they do not live a normal Christian life. They live beyond the normal Christian life. That's why they were the cause of troubles in those evil societies during the times. Pero po ngayon, tingnan po natin ang ating mga sarili. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. You will not meet such opposition and trouble as long as you remain a normal Christians. Elijah can choose to stay calm and silent. Doon na lamang siya sa kanyang bahay. Subalit hindi po niya pinili. Nagkaroon po lamang siya ng trouble when he rose up and meet Ahab. If we Christians want to meet Ahab, surely we are on the plans of God. Pero kung wala na pong Ahab sa buhay natin, baka kakampihin natin si Ahab na kaaway ng Diyos. It's only when he rose up and meet Ahab, he got into trouble. Ang sabi po ng Biblia sa John 16 verse 73, in this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Alam niyo po kung minsan ganito pa nangyari. Injustice, wickedness, corruption, distortion seems right when no one stands and speaks about the truth and righteousness. Ang sabi po ng Biblia, those who wants to live godly life will suffer persecutions. If we do not suffer and encounter persecutions in our life, may question mark na po nasa ating ulo. It is just not normal for Christians to be persecuted when we live a righteous life. Ulitin ko po, may question mark na nakapatong sa ating ulo ngayon pag wala po tayong persecution. Hallelujah. Number 4, we must commit to what we believe.
Noong po dumating ang takdang panahon na hindi na po matiis ni Prophet Elijah ang mga pangyayari. He cannot endure just to watch things happen. He rose up and makes things happen. Kaya po ginawa niya, nagpunta kay sa Ahab. At dito po nagkaroon ng isang malaking salubong. Hindi na po salubong, salubungan talaga. Hallelujah. Sapagkat alam po niya ang istorya, alam po niya ang solusyon. At ang sabi po dito sa Biblia, hallelujah, as Obadiah went to meet Ahab and told him, and Ahab went to meet Elijah. When he saw Elijah, he says, the true troubler of Israel. Dahil po sabihin sa inyo, we will not meet oppositions and trouble as long as we remain a normal Christian. Ulitin ko po number 4, we must commit to what we believe. Sapagkat mga panahon po yun, ang isipan ng tao ay hati, lito, wala pong direksyon. Ligaw ang kanilang kaisipan. Hindi malinaw sa kanila kung sino talaga ang totoong Diyos na nagbibigay ng ulan. Purihin ang Panginoon. Ang tao po ay naligaw, ang tao po ay nalito kung sino talagang kanilang sasambahin. Ito pong asawa ni Jezebel, ito pong asawa ni Ahab na ngayon po tinatawag na Jezebel. Ito po'y nananatili ngayon sa mga simbahan. Jezebel is no longer a woman. It is a religious system that accommodates any kind of belief in God. Ito po yung paniniwala ng mga taong reliyoso. Na kahit ikaw ay babaero, basta nagsisimba ka lang, okay na. Kahit ikaw ay drug lord, basta nagpapagawa ka ng simbahan, pwede na. Kahit ikaw ay wedding lord, basta nagpapagawa ka ng mga kawang-gawa, okay na. Hindi yan po pwede sa Panginoon. Hindi yan po pwede sa Diyos. Ito po ang pangyayari sa buhay ng mga Israelita noong unang panahon. There was a tragic mixture of faith and belief in God. Glory to God. Hallelujah. Therefore, we must commit to what we believe. Tinanong ni Elijah ang mga tao, how long will you ever be to opinion? If the Lord is God, follow Him. But if Baal is God, follow Him. Ang tawag po ng Diyos sa ating ngayon, God is calling His people to national and religious purity. You are free to choose hell. You are free to choose heaven. But I say, I repeat, you cannot have both of them. If you are a Christian, it means to say, how long will you ever be made to opinions? If the Lord is God, follow Him. But if Baal is God, follow Him. Ano niyo po, pagdating po sa commit, marami tayo. Pagdating sa commitment, the people said nothing. Glory to name God, glory to God, hallelujah. Ang ibig po sabihin po sa ating kapanahunan, hanggang kailan ka ba magdadala mga isip? Kung Kristiyano ka, magpaka-Kristiyano ka na. Amen. Kung pastor ka, magpaka-pastor ka na. Hindi mo malaman, hindi ko maintindihan. Ano ka ba? Pastor ka ba talaga? Ay, hindi. Ano ka ba? Kristiyano ka ba? Ano ka ba talaga? Kumisa po, tinitingnan po tayo ng tao, wala nang pagkakaiba. Napapagkakamalan na tayo, nakasama na natin ang lahat. Napagkakamalan po tayo na tayo na rin ang gumagawa ng mga bagay na hindi dapat gawin ng mga Kristiyano. Wala na pong pagkakaiba. Sapagat marami po sa atin na walang commitment. Saka nakakita ng Kristiyano, praise and worship leader pagkalinggo. Pagkasaling araw at ordinaryong araw, hindi mo makita sa kanya ang buhay ni Kristo. Pero tinatanggap po natin yun sa loob ng simbahan. Hallelujah, ito na yung panahon na dapat po magpakatotoo na tayo. Pakisabi mo nga sa likod, sa liwa, sa alap at kanan, magpakatotoo ka na. Total Kristiyano na rin lamang tayo, hindi natin maurungan, wala na tayong maatrasan, wala na tayong tatakbuhan, gawin na natin! Amen. Kung may plano ka pang bumalik sa pinanggalingan mo, kuweba, bumalik ka! Pero yung makipaglaro ka at labas-pasok ka sa kuweba, hindi po pwede yan. Mano, sanang mainit ka kung mainit, malamig kung malamig, pero kung maligamgam, hindi po pwede yun sa Diyos. Hindi po pwede yung minsan nasa liwanag, minsan papakay hindi ang ilaw. It means to say, if God is God, follow Him. If you are Christian, be Christian. Amen. If you are a church, let the church be the church. Amen. But the people said nothing. Yung problema sa atin po ay karaniwan nangyayari yan. Pagdating po sa commitment, pag tinatanong na po tayo tungkol sa ating pananindigan, nananahimik na po na tayo. Tumatahimik na lamang po tayo because we fear of embarrassment. We fear of misunderstanding. Ngunit sabihin ko mong yung muli,
Yung pong pagkatakot natin in compromising to the world standard will never cause the advance of Christ. Will never advance the cause of Christ. Hallelujah. Praise God. We must commit to what we believe. Kinakailangan po natin kung ano po yung ating pananampalataya. Tibayan na po natin. Gawin na po natin, ipakita na natin sapagkat panunan ang tayo nag-aarap ng katotohanan. But the people said nothing. We are full of command, but we speak of commitment, we say nothing. It's easy to say, yes, yes, Lord. Nagagawa lamang natin yan during the time of praise and worship. Bakit hindi natin gawin ngayon? Yes, yes, Lord. Pastor, huwag muna ngayon. Medyo matsakit ang ulo ko eh. Bukas na siguro. Medyo masama pa ka ng damko ngayon. When it comes to commitment, we are afraid. Sa mga panahon po ito, kinakailangan po natin magpakatotoo. If God is God, follow Him. If Baal is God, serve Baal. But the people said nothing. Ano mo nga sa iyong kaliwa, sa iyong kanan, sa likod, sa harap? Ano ang masasabi mo, kapatid? Yes ka lang ng yes. Natawanan ka lang minsan ng mga nandun sa kanto. Kung sumunod na araw, tinago mo na yung Biblia nung pupunta ka sa church na iiyak na. Yan pa ba magsasabi ng yes Lord, yes Lord? What we need today is militant but righteous Christian. Dumating na po yung takdang panahon ng pagtutuos. Kaya tinawag ni Elijah yung mga propeta ni Baal. At sabi niya, I am the only one of the Lord's prophet left, but Baal has 400. Patunayan natin ngayon kung sino totoong Diyos. Hindi pa ba kayo nahihirapan? Hanggang kailan ka magdadalawang isip? Hanggang kailan kayo magdadalawang isip? Ang sabi ng propeta Elias. Ganito ating gawin. Dito tayo magkakatalo sa pagsamba. Because this is the issue. This is the issue of worship, not weather. Kaya sabi niya, sasamba tayo, maghandog kayo ng iyong toro na kinatay. Magdadasal kayo mula umaga hanggang hapon, hanggang gusto niyo, hanggang di mo mababa yung apoy. At ako rin ganun din. Ang sino mang manalangin at magpapaba ng apoy, siya ang tunay na Diyos. So ang pinakahuli po natin, ay sa wakas sabi ng isa, makakawin na rin mainit na. Mamadali tayo sa pag-uwi. What we need to be today, we Christians, we need to be on fire with God. Amen. Kaya si Pastor, kung yata yung usapin yan, mukhang Pentecostal yan, mukha yata mga ano na yan. Hindi po yung Pentecostal, biblical po yan. This is not the doctrine. We're not talking about doctrine. We are talking about the Word of God, the Bible. Hallelujah. Ang sabi po sa 1 Kings chapter 18 verse 24. Sabi po dito, then you call in the name of your God and I will call in the name of the Lord, the God who answers by fire, He is God. Okay na idea yun ah. Alam niyo po kapag ang sitwasyon po ay desperado, kinakailangan po ng desperado aksyon. Hindi po pwede puro ito yung preaching lang. Hindi po pwede ito yung, pag hindi po natin sinamahan ng apoy, hindi po maniniwala ang tao. At sila ngayon nagdasal, nanalangin. At sabi rito, there was no response doon sa prayer niyan. No one answered and they danced around the altar they had made. At nung tanghali na, mag-alas 8 na, pinagpapawisan na iba. Ang sabi, sumigaw kayo ng malakas. Sigurado yung Diyos yan. Baka lamang malalim ang kanyang isip o kaya busy siya at naglakbay. O kaya natutulog, kinakailangang gisingin. At sila sumigaw ng malakas. At para makuha nila ang pensa ng kanilang Diyos na si Baal, hiniwa nila ang kanilang mga sarili. Lumipas po ang maghapon at sila po'y nagpatuloy. Subalit wala pong tuwa ng kanilang Diyos. At ito na po, umentra na po ang lalaki ng Diyos. Elijah said to all the people, man, hali kayo rito, manood kayo. Ang unang-una niya pong ginawa, hallelujah, hindi po siya tumawag ng committee, hindi po siya tumawag ng seminar, hindi po siya tumawag ng conference, kung paano lulutin siya ng problema, simple po lamang kanyang ginawa na hindi po natin ginagawa. He repaired the altar. The altar represents prayer. He begins with prayer and he ends up in prayer. That is the model of Christianity. Jesus Christ starts in prayer, he ended in prayer, and he continues on praying. Amen. He repaired the altar of the Lord which was ruins. At ginawa po niya yung 12 bato at ganun din po kanyang ginawa.
Inayos po niya yung kahoy, inilatag po niya yung kanyang mga handog, at siya po ay nanalangin. At sabi niya, para walang daya, para isipin niya baka sabihin niyo, may daya ito. Hindi ba dapat ang nilalagay sa apoy, ang nilalagay sa kahoy, gas, ang nilalagay sa kahoy ay mga kusot. Baka sabihin niyo, may daya. Gawin natin authentic, gawin natin mas totoo. Lagyan niyo ng tubig! Siguro sabi ng mga propeta na Baal, humahanap talaga ng kamatayan itong tao ito. But Elijah, ang kanya pong prinsipyo ay hindi naging apektado ng public opinion. Kumisan ang nangyayari po sa atin. Kung ano po yung karaniwang sinasabi na nakararami, natatangay tayo. Ang Kristiyano po hindi natatangay ng mga anong paniniwala. Ang Kristiyano po ay nadadala ng sinasabi lamang ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah! Si Elijah po, he was not carried away by the majority of public opinions. He was carried by the word of the Lord. Hallelujah! At siya po ay nanalangin at sabi niya, O Lord God of Abraham and Isaac and Israel, let it be known today that you are God in Israel and that I am your servant and have done all these things at your command. Hindi po naman natin gagawin ito kung hindi po naman binuutos ng Diyos Hallelujah! Ang gawin po lamang natin kung ipinagawa ng Panginoon. At ang sabi po ng Bida, then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice, the wood, the stones, and the soil, and also lick up the water in the trench. Pati po alikabok, nasunog. Ano po ang ibig sabihin ito sa ating kapanahunan? Mga magulang, mga kapatid, we need to be on fire with God. Christianity is the only religion that has a spirit. It takes not a lot of courage, not a lot of determination or boldness. Marami po sa atin yan. Not a lot of determination, but a lot of power to prove that Jesus Christ is alive and rose from the dead. Noong po una po mga panahon, mas naniniwala po yata ang tao na ang bangkay na Jesus minakaw kaysa nabuhay. Kung gagamitin mo na lamang ng utak, kung gagamitin mo ng lakas ng loob, kung gagamitin mo lamang ng determinasyon, maaari po hindi maniwala ang tao. This was the reason they believed the message, because the messengers was on fire with God. Ang mga tao po ay hindi naniwala basta-basta. Subalit nung makita nila na merong apoy na bumaba, hallelujah, saka lamang sila nakumbinse. Mga kapatid, preaching is not enough in our church. Every Sunday worship service, even during this time, there must be fire in our heart. At yung Diyos na magbibigay ng apoy, yun ang totoong Diyos. Sige po. Lahat po ng ministeryo gagawin po natin. Lahat po ng pagsisigap natin gagawin. Kung hindi po ligintan, hindi po ito lalagyan ng apoy, kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay, hindi po natin magagawa ang ipinagagawa sa atin ng Diyos. Being filled with the Holy Spirit is not a command. Being filled with the Holy Spirit is command, not an option. Ang sabi po ni Pablo, my message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power, so that your faith might not rest on men's wisdom, but on God's power. Mga kapatid, ito po ang hindi kailangan sa ating kapanahonan yan. Christians, hindi po lamang dapat gising. Ang mga Kristiyano dapat nag-aalab, nag-uumapoy. Dapat nag-iinit palagi. Dapat hindi po tayo tutulog-tulog. Mapapatunayan ba natin sa mundong ito na ang Diyos ay buhay? Kung tayo po'y buhay. Pero kung tayo po'y mga ngaral, wala po tayong kadaladalang buhay. Kahit na po natin gawin paliwanag, kahit na po natin gawin explanation, unless there is demonstration of the power of God, the people will not believe. Ang titingnan nila, pareho lamang ang Diyos. At hindi papayag si Elias na ang Diyos ko at ang Diyos ko ay magkapareho. Gusto kong patunayan sa inyo na iba ang aking Diyos. Amen. Kaya nga itong panahon ito, ang tingin nila sa atin, pareho lamang kayo. Panahon na para patunayan natin. Kinakailangan natin maging mga tao tayong katulad ni Propeta Elias. Na number one, ulitin ko po, hallelujah, na kinakailangan po namin. We need to see the situation beyond the natural. Pangalawa po, we need to deliver the pure message of God. Huwag po tayo matatakot. Hallelujah! Pangatlo po, we need to take the offensive position.
We will not suffer humiliation and persecution unless, hallelujah, as we remain as a good Christian or a good member of the church, we will not suffer opposition. Number 4, we must commit to what we believe. At number 5, we need to be on fire with God. Commitment is not enough. Kinakailangan po natin ang ating pong buhay nag-aalap sa lingkod sa Panginoon. At panghuli po mga magulang, mga kapatid, we need to turn our decisions in actions today. Kinakailangan po natin gumawa ng desisyon. Subalit po desisyon, mananatiling desisyon hanggat wala po tayong ginagawang aksyon. Ang aksyon po hindi po pagkatapos nito ng ating gawain ito, ang kailangan po gawin na natin ngayon. Sapagkat ang Diyos po matagal na po naghihintay. We must turn our decision and action into action today. Ang sabi po sa Joshua, Joshua chapter 24. Glory to God. Chapter 24. You are not able to serve the Lord. He is holy God. He is a jealous God. He will not forgive your rebellion and your sins. If you forsake the Lord and serve foreign gods, He will turn and bring disasters on you and make an end of you after He has been good to you. But the people said to Joshua, no, we will serve the Lord. Ang pinipili, ang pinakarin ng Joshua, ang kaibahan ng Diyos. Kung paniwala niyo sa Diyos, pupwede kayong maging mabuti, pupwede kayong masama, hindi yan ang aking Diyos. Kung sa iyong paniniwala, pupwede kang maging reliyoso, subalit bastos kang tao, hindi yan ang aking Diyos. Ang sabi ng Diyos, ang sabi ng ni Josue, you are not able to serve the Lord. He is holy God. He is a jealous God. He will not forgive your rebellion and your sins. If you forsake the Lord and serve foreign gods, He will turn and bring disasters on you and make an end of you after it has been good to you. But the people said, no, we will serve the Lord. Then Joseph said, you are a witness against yourselves that you have chose to serve the Lord. Yes, we are a witness. Then, prove it. Throw away your foreign gods that are among you and yield your hearts to the Lord of God of Israel. And the people said to Joshua, we will serve the Lord our God with Him. Hindi po sapat yung yes natin. Kinakailangan po makita ang ebidensya na ang buhay po natin ay talagang gusto maglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Ang sabi po niya, subalit ako ang ating sambahayan. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ito po ang kailangan natin sa panahon ito, mga magulang, mga kapatid. We are facing a controversy. We are not here just to solve the storm or to be above the storm. We are not here just to survive the problems. Minsan po, hindi kilala po natin, tinatanggap na po natin yata tayo mga Pilipino, matiisin at kaya natin lahat ng problema. Hindi ito po yung disenyo ng Diyos. Ang kailangan po natin sa panahon ito, yung ating commitment. At kailangan po natin maging totoo na tayo sa mga panahon ito. Hindi na po makita ng malinaw kung sino talaga ang Kristiyano. Sapagkat hati ang ating buhay. Hindi natin malaman kung sino yung mainit, kung sino yung malamig, sapagkat maligamgam tayo. It's about time that we make our decision into an action today, not tomorrow. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Hiniling ko po na sa oras na ito po tayo po tumayo. Alam ko po sa mga pagkakataong ito, marami po sa atin hindi po talaga seryoso pa sa buhay Kristiyano. Marami po sa atin dito, Kristiyano, kung linggo, subalit yung araw ng Lunes hanggang Sabado, hindi na po niya may buhay ang buhay ng Kristo. Marami po sa atin dito, ang matagal nang natututo at nag-aaral tungkol kay Kristo, subalit ang ating buhay hindi pa nagiging larawan ni Kristo. Ito na yung panahon na hinihingi sa atin ng Diyos, yung ating total commitment. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Glory to God. Pwede pa natin itaas ang ating kamay sa Panginoon sa oras na ito. Oh, Lord, it's about time to repent. It's about time to wake up. But repent and wake up is not enough if you are not going to make decisions. Panginoon, sa oras na ito, bukas po ang langit at nakikita mo po, Panginoon, ang yung mga taong narito na nakataas sa mga kamay. Panginoon, ito po yung pagkakataon na hinihingin mo po sa amin. Lord, ito po yung pagkakataon na hinihintay mo, O Diyos, sa bawat isa. Na makita kami, Panginoon, na tunay na naglilingkod at sumasamba sa iyo. Without fear and intimidation, so Lord God. Narito kami, Panginoon, upang patunayan minsan pa, O Diyos, na kami mga Kristiyano na narito ay hindi lamang, Panginoon, nagtitiis sa mga crisis,
Kundi Panginoon, narito kami upang maging solusyon sa crisis ng aming lipunan. Panginoon, narito po kami ng Diyos, itinatalaga na ang aming buhay. Lord, the world is waiting for us. Muli, Panginoon, ibinibigay namin sa iyo, Diyos, ang lahat ng nasa amin. Nais namin, Panginoon, sa pagkataon ito, magkaroon kami ng isang puso, isang damdamin, at isang espiritu na aming ibigay at isuko ang aming buhay sa iyo. Lord, gamitin mo kami, Panginoon. Gamitin mo kami, O Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Glory to your name, O God. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Lord, hayaan mo po na ang iyong banal na espiritu ang kumilos. Hayaan mo po ang banal na espiritu, Panginoon, ang midgay, O Diyos, ng pag-aalab sa aming mga puso. Inahayaan namin, Panginoon, na malayang pagkilos ng iyong banal na espiritu. At sa oras na ito, Panginoon, kung kinakailangan muli, O Diyos, magpababa ka ng apoy sa aming kalagitnaan and set our hearts on fire. Lord, we ask the presence of your Holy Spirit right now. Bring that fire down. Hallelujah. And let us be on fire on you. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At ang mga anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen.